After 25 years, nakikita ko, dito lang sa atin sa Pilipinas, marami nang magugutom. Bakit? Bakit, sir? Overpopulated na ang mundo. Ano pa, sir? Mas marami ng gulo ang mangyayari kasi giyera, kahit saan lugar lang meron ng gulo. Bakit? Kasi babawasan yung populasyon ng mundo. Wala na makakain ng tao. Sa ngayon pa lang, maraming ng bansa nagugutom. Kasi yung mga taniman natin, yung mga farmland natin, ano nang ginawa ngayon? Ginawa subdivision. Yung dagat, lumilit yung tubig, sobrang init, di ba? Lahat yan, pati ano, masusunog yung ibang parte na ng lugar. Kasi yung reclamation, hindi talaga, yung mundo ginawa yan, yung, di ba, yung ano ng Panginoon Diyos, eksakto lang yun. Para hindi maging, yung init at saka yung lamig maging balance. Ngayon sinisira yung kalikasan sa sobrang talino ng tao kung ano lang ginawa. Diba? Kasi hindi na balance yung laki ng lupa at saka laki ng tubig. Dahil dyan, marami rin mamamatay. Sobrang init. Sa ngayon pa lang, di ba nararanasan natin yung ano, yung sobrang ano na temperature, mataas ang temperature dahil dyan. O yung mga building natin, puro semento, ang bubong natin, yero. Yung init, nadodoble dahil dyan. Di ba? Kung mag-observe kayo, malalaman nyo kung bakit. Bakit ang init? Bakit ganyan? Parang iba yung init niyan. Kasi nga, pag yung, di ba, yung, pag yung tubig, di ba? Habang kumukuti, pag nagpakulo ka ng tubig, di ba, naglut na gano'n ka ng tubig, papakulo ka. Habang umuunti yan, kumukulo, umiinit ang umiinit yan. 25 years, ha? Ngayon pa lang, marami tayong nagugutom. Ikaw yun, pag nagkapamilya kayo, ito, 2, ikaw 3. Yung parte ng lupa nyo, yung 1 hectare nyo, ngayon, yung kalahati, natataniman nyo pa. Pag nagkaanak ka na, wala na, 1/4 na lang. Yung anak magkaanak pa, wala na. Wala ka nang kakainin. Yun talagang nakakain. Yung tagutom, yun ang number 1 ano natin. Parang init ng mundo. Yung ozone layer, no? Yan, isa sa pinaka-problema yan. Lumalaki yung butas. Kaya yung init ng araw, talagang mas matindi na. Kaya yung Pilipinas, pinagbabawalan nila yung mga sasakyan natin. Bakit kaya hindi kontrolin lang yung paggawa ng mga sasakyan para hindi, di ba? Ganun pa rin. Yung battery, sino nagagawa ng battery? Electric ba? Factory pa rin yun. May mga gamit pa rin na hindi pa pwedeng mawala yung usok. Ang kailangan lang doon, mabawasan. Hindi pwedeng mawala yung usok na yan. Hindi mawawala yan. Kahit ano pang sabihin yun, meron yan. Mag-aaral mabuti. Magseryoso sa pag-aaral. Self-discipline. Ang una-una yung dapat sa mga kabataan, magkaroon ng disiplina sa sarili. Yung mga masama, alam niyo naman yung masama at mabuti. Yung mga bisyo na masasama, dapat hindi ano yan. Makinig sa sinasabi ng magulang. Walang magulang na ang pangarap sa anak ay maging masama. Pahilang magulang para sa kabutihan niya na mga anak. Kaya dapat sundin. Mag-aaral mabuti kung ano yung nararapat gawin. Huwag maging selfish. Huwag magtanim ng sama ng loob. Kasi pag nagtanim ka ng sama ng loob sa magulang mo, kapama ka ng pupuntahan mo. Liwanag ang binibigay sa inyo, hindi dilim. Pag nagsalita ang mga magulang sa mga anak, dapat yung mga anak dapat maging masunod sa magulang. Dapat yung magulang din, dapat maintindihan yung anak kung paano
Hindi yung basta na lang na ano, gagalo. Pag may sarili, may disiplina kayo sarili nyo, ha? Alam nyo yung masama at mabuti, alamin nyo, mag-aral kayo mabuti. Yan ang pinakasusi nyo para magkaroon kayo ng magandang bukas. Oo. Wala namang ibang susi na kinabukasan, hindi yung disiplina at saka yung pag-aaral eh. Tapos saka mo ng sipag at saka tiyaga. Malasakit. Respeto. Tapat, hindi kurap. Maging makatao. Huwag yung pairahin yung init ng buko kasi delikado yun. Okay. Unahin mo yung Panginoon Diyos. Kasi sa Kanya nagagaling lahat yan. Kahit anong pagsisikap mo, pag wala kang hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong tumansin, useless yan. Kung saan ka, alam mo, asinsado ka na eh. Biglang, dami na akong piran. Kalimutan mo sila, wala ano na. Bisyo ka na. Punta ka na sa masang bisyo. Magiging problema sa buhay na hindi nyo kaya lagpasan yan. Basta inunan nyo yung Panginoon Diyos. Oo.